new Senate leader. Sorry? Your reaction po na finally we have a new Senate President, new leaders po? Very happy to be back to work. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us in putting the household of the Senate back in order. So naihalala namin si Senate President Shirley Gatchalian at si Senator Tito bilang SB Pro Tempore, nakapanumpa na rin si Majority Leader Biggs. And kita nyo naman, sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. I'm so happy na na-approve na on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers at umaasang mamayang hapon sa pag-issue namin ay gayon din maiusad namin yung anti-hospital detention bill at yung anti-online sexual abuse and exploitation of children amendments bill. So very, very happy to be back to work at maisaayos yung bahan. Ma'am, ano masasabi niyo lang din, walang umaten from the minority? I thought na kung hindi man lahat, na at least some of them would attend. So umasa sana ako doon. It was, again, a sad thing, a disappointment na wala sila kanina. Dahil tungkulin naman namin lahat ng mga senador, whether sa majority o sa minority, na dumalo, no, lalo na sa isang special session para isettle yung sabi ng liderato, ilusad yung mga bills na nabigyan ng mga linggo na. Mabuti, I hope some of them will be participating sa commission on appointments, hearings at plenary na yun para tinigin at kumpirmahin yung mga karapat-dapat na national defense and diplomatic appointments. Ma'am, your message to them na lang po, siguro, sa minority. Your message na to mend na lang siguro. Well, isa kasi sa sponsor din kaninang mga resolution ay para patuloy na suportahan yung relief at saka rehabilitation ng ating mga kababayan sa Mindanao. And meron namang standing na panawagan kami sa majority, sa mga kasama sa minority na sabi namin, let the whole Senate stand with Mindanao. So sinimulan na namin mag-apat ng tig-isang buwang sweldo. That is a standing invitation sa mga colleagues namin sa minority. And moving forward, lalo na po settled na yung issue ng paghalal ng Senate President after we declared all seats vacant a few weeks ago. So now the Senate is in order and dapat sana kami lahat sa buong Senado, lahat ng senador, majority at minority ay magkaisa at least dun sa basic na balik trabaho po kami lahat sa mga bills, sa pagpapatuloy ng mga investigasyon tulad sa flood control scam sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Ilang buwan na lamang ay tatrabahuin namin uli ang isa pang higit pa na transparent at accountable na budget. At syempre, yung trial proper. Pero ma'am, yesterday nag-file sila sa Supreme Court questioning yung nangyari ng June 3. So will the Senate really be in order? Anong mangyari? The Senate is in order. We haven't heard kung magsasalita ba ang Korte Suprema tungkol sa kaso yun and if so, kung ano yung magiging ruling nila. We will cross the bridge when we get there, if we get to that bridge, with all due respect sa isang separate and co-equal branch. And at the same time, as a separate and co-equal branch din, bahagi ng Kongreso, nandito na nga yung mga counterparts namin mula sa House para sa Commission on Appointments. The Senate will continue its work. We are very glad to be back to work at kami po ay magsisipag sa aming trabaho, habulin yung mga nabuting trabaho ng nakaraang 5 linggo at patuloy na magsilbi sa ating mga kababayan, lalo na sa patuloy na gera sa Middle East at oil crisis. Sen, paano kung hindi kayo bothered dun sa petition? No, ang karapatan naman ng kahit sino mamamayan, nagtatrabaho man sa gobyerno, hindi, na dumulog sa ating Korte Suprema. Pero today, 100% confident ang Senate na kumbaga we are back to work, we are back in business, the business of legislation,
at ibubuhos